Magandang araw mga viewers! Ako nga pala si Diesel. Minsan na akong nagmahal at nasaktan. Ngunit dahil sa isang tao, ay nagbago ang pananaw ko sa pag-ibig. Para lubos ninyong maintindihan, ito po ang aking kwento. Naglalakad-lakad si Diesel habang hawak ang kanyang resume. Wala pa siyang kain dahil kasya lamang ang pera niya pangpamasahe pabalik sa kanila. Habang naglalakad si Diesel, ay hindi niya napansin na napunta na pala siya sa isang eskinita dahil iyon ang daan patungo sa kabilang kumpanya na nakita niya. Maya-maya pa ay hindi niya inaasahan ang dalawang lalaki na may hawak na mga batuta. Hey miss, are you alone? Gusto mo bang samahan kita? Ani ng isang lalaki. Ayoko ng gulo. Umalis na kayo. Mukhang mayayaman pa man din kayo. Pero parang uhaw kayo sa mga babae. Marami naman dyan sa gilid-gilid. Wala akong maibibigay na pang-ambag pambili. Wala na akong pera. At pa nga, yan ang gusto ko sa babae. Palaban. Napaerap na lamang si Diesel at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi naman siya hinayaan ng lalaking nagsalita kanina at hinawakan ito sa kamay at buong lakas na binuhat ang lalaki saka ito ibinalibag. Napasigaw na lang ang lalaki sa sakit habang ang kasama nito ay napailing saka tinulungan itong tumayo. Mabilis namang kumapit ang lalaki sa kasama nito at takot na nakiusap ritong ilayo siya sa kanya. Napailing na lamang si Diesel sa kainayos ang sarili niya. Ngunit natigilan siya nang makarinig siya ng palakpak at nang tingnan siya kung sino yun ay bumungad sa kanya ang isang lalaking may edad na at sa tingin niya ay mayaman ito. That was amazing, Iha. Ano yung hawak mo? Resume ba yan? Naghahanap ka ba ng trabaho? Ani Don Gabo. Excuse me lang po. Nagmamadali po kasi ako eh. Wala akong oras para makipagtsikahan. Sige po, aalis na ako. I think you're actually looking for a job. Meron akong may offer sa'yo. Hindi ka magsisisi dahil triple ng mga normal na trabaho lamang ang sweldo mo. Alam niyo sir, wala akong panahon sa mga scammer na tulad niyo. Kung ako sa inyo, e-offer niyo na lang yan sa mga madaling mauto. Okay then. This is my calling card. Kapag gusto mong makausap ako at tanggapin ang offer ko, just call that number. Nang makaalis na ang lalaki, ay itatapon na sana ni Diesel ang binigay nitong calling card, ngunit biglang tumunog ang cellphone niya at bumungad roon ang pangalan ng kanyang kapatid. Agad niya iyong sinagot at nilagay sa bag ang calling card. Nang marinig na umiiyak ang kapatid, ay agad itong pinuntahan ni Diesel at bumungad sa kanya ang namumugto nitong mga mata. Dahil biglang dinala sa emergency room ang kanyang ina na hindi pa rin nagkakamalay simula nang isugod nila ito sa ospital. Nang sabihin ng doktor na nasa maayos ng kalagayan si Aling Myrna, ay doon pa lang sila nakahinga ng maluwag. Ngunit dahil kailangan na itong maoperahan, ay napilitan ng tawagan ni Diesel si Don Gabo para makipagkita rito at pag-usapan ang trabahong sinabi nito sa kanya. So, I am not that a scammer anymore. Pero salamat dahil pinaunlakan mo ang aking inialok. Simple lang naman, Iha. Sa isang linggo ay magkakaroon ka ng 10,000. Ang kailangan mo lang ay ang bantayan ng aking uniko iho. Po? Babantayan lang po? Sige po, kayang-kaya ko po yan. Makulit po ba siya? Kaya ko pa rin po yun. Ilang taon na po ba yung anak ninyo? Sa tingin ko ay mali ka ng iniisip. 28 na ang anak ko. He is a playboy. Kailangan mo siyang akitin para mapalapit siya sa'yo. Pagkatapos nun ay pwede mo na siyang bantayan. Just don't fall in love with him.
Po? 28? Tumango naman si Don Gabo bilang sagot. Dahil sa kailangan ni Diesel ang malaking pera sa madaling panahon ay pumayag siya kahit alam niyang mahirap ang gagawin. Kinabukasan ay nagsimula na sa trabaho niya si Diesel at tiningnang mabuti ang litrato ng lalaking kailangan niyang hanapin sa pinuntahang bar. Hindi maitatanggi ng dalaga na napakagwapo nga ng anak ni Don Gabo at talagang madali itong makakasungkit ng babae na gusto nito. Maya-maya pa, habang tinutungga ang juice na in-order, ay nakita na ni Diesel si Ralph. At kung gwapo ito sa litrato, ay mas gwapo pa ang lalaki sa personal. Nakita niyang patungo ito sa isang table, kaya't hindi na siya nagsayang pa ng oras sa kaagad ng tumungo kaagad sa dadaanan ng binata. Nagkunwari si Diesel na hindi niya nakita si Ralph. Kaya nagkabanggaan sila at natapunan niya ito ng dalang juice. Napasigaw naman sa gulat si Ralph. Oh my gosh! I'm sorry! Hindi ko sinasadya. Are you okay? Magrereklamo pa sana si Ralph, ngunit nang makita niya ang mukha ni Diesel, ay napangiti siya. Yeah, okay lang. Pwede ko tong hubarin mamaya. You know, sa bahay. Naramdaman ni Diesel ang paghaplos ni Ralph sa kamay niya na nasa dibdib nito na natapunan niya ng juice. I mean sa kondo. Magpapalit ako at ipapalaundry ko. So don't worry about it. You wanna hang out together? Oo naman, bakit hindi? Gusto ko yan, pero may kailangan akong puntahan eh. Paalis na rin kasi ako. Ihatid na kita. Wala naman akong pupuntahan. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Sige, sure. Hindi ba ako nakakaabala? Baka may pupuntahan ka pa. Baka may kikitain ka. You know, maraming mas magandang babae dyan kaysa sa akin. No, that's not true. Let's go. Nakangiti naman si Diesel na tumango kay Ralph. Hindi dahil nasisiyahan siyang ihahatid nito, kundi dahil hindi siya nahirapang kunin ang atensyon ng binata. Sa tingin ni Diesel ay nakatulong ang binigay na damit sa kanya ni Don Gabo, pati na rin ang iba pang borloloy na pinahiram nito. Nang makarating sila sa kotse ni Ralph, ay agad siya nitong pinagbuksan ng pintuan. Nang pareho silang makasakay, ay agad na pinaandar ni Ralph ang kotse at sinunod ang direksyon na sinabi sa kanya ni Diesel. Tumigil ang kotse sa isang gusali ng kondominium at doon binaba ng binata ang dalaga. So dito ka na? Oo, salamat sa paghatid ha. Dito ka ba nakatira? I mean, alam mo na. Para alam ko kung saan kita ihatid sa susunod. O kaya kapag may kailangan ka, alam ko na kung saan ka pupuntahan. Ha? Hindi. May pupuntahan lang akong kaibigan. Saka, may susunod pa ba? Kung okay lang naman sa'yo, I think gusto kitang makita ulit. Um, Pwede. Since wala naman sigurong masama na makipag-friends sa'yo. Yeah. Can I get your number? Alam mo na, baka hindi na tayo ulit magkita. Napangiti naman si Diesel, saka tumango. Pasikreto namang nagdiwang ang damdamin ni Ralph dahil pumayag ang dalaga. Hindi alam ni Ralph kung bakit ganoon na lamang kalaki ang kagustuhan niyang muling makita si Diesel. Samantalang ang mga nakikilala niyang mga babae sa mga bar na pinupuntahan niya ay kinakama lamang niya at iiwan silang walang kahit na anong impormasyon tungkol sa kanya. Salamat. By the way, hindi ko pa alam kung ano ang pangalan mo. Para may mailagay ako sa contact ko. Ay, oo nga pala. Diesel. Diesel ang pangalan ko. Diesel. Yun yung spelling. Yung iba kasi ginagawa nilang J eh. Really? Ang ganda naman ng pangalan mo. By the way, I am Ralph.
Ralph Lauren Legaspi. So, ihatid na lang kaya kita papuntang kondo ng kaibigan mo. Ano ka ba? Nakakahiya naman. Hindi na. Umuwi ka na. Gabi na rin kasi. Salamat ulit ah. Nang makaalis si Ralph, ay nakahinga ng maluwag si Diesel. Tinawagan niya kaagad si Don Gabo at sinabi rito ang naging kinalabasan ng pagkuha niya ng atensyon sa anak nito na ikinatuwa naman ng Don. Matapos makausap ang kaibigan, ay pinuntahan niya na ang kapatid sa ospital na naka-uniform pa dahil galing pa ito ng eskwelahan kanina. Nang makarating siya, ay pinagpahinga niya muna ito dahil alam niya na pagod na ang kapatid niyang si Andrea. Nang gumising na ito ay niyaya na ni Diesel na maghapunan ang kapatid. Habang kumakain ay hindi niya maiwasang tingnan ang ina at mangulila sa panahon na kasama pa nila itong kumain sa hapag. Ate, sa tingin mo magiging okay pa kaya si nanay? Ano ka ba, Andrea? Ano ba yung tanong mo? Oo naman. Naniniwala ako na kakayanin ni Mama at magiging maayos pa ang kalagayan niya. Huwag mo na ulit itatanong yan ah. Opo ate, naawa lang kasi ako kay nanay eh. Saka syempre sa'yo, lahat ng gastusin natin ikaw ang sumasalo. Tumigil na lang kaya ako sa pag-aaral at maghanap ng trabaho. Andrea, nagpapasalamat ako dahil naiisip mo yan. Pero hindi na kailangan. Kayang-kaya na ito ng ate mo, okay? Ang kailangan mo lang ay tutukan mo ang pag-aaral mo. Wala nang iba pa. Pero ate kasi kaya ko naman magtrabaho habang nag-aaral eh. Marami akong nakikitang naghahanap ng part-timer. Andrea, huwag mo nang ulitin ang sinabi mo. Hmm? Napayuko na lamang si Andrea sa kadahan-dahang tumango. Napangiti naman si Diesel at niyakap ang kapatid at agad rin itong yumakap pabalik sa kanya. Nang sumunod na araw ay nakipagkita si Diesel kay Ralph tulad ng sinabi nito sa kanya sa text nito kagabi. Kaagad na naaninag ng dalaga ang lalaki kung saan niya sinabi na sunduin siya nito. Agad na kumaway si Diesel at nang makita siya ni Ralph ay kumaway ito pabalik sa kanya. Lumapit siya sa binata na pinagbuksan siya ng pinto para makasakay sa passenger seat nito. Saka ito umikot patungo sa driver seat. I loved your dress. Napakaganda mong tignan. Bagay na bagay sa iyong green na fitted dress. Mukha kang fairy na tumakas sa kaharian. Ha? Talaga? Thank you ah. Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Paano kung ginamitan pala kita ng magic para sabihan mo kung nagagandahan ka sa akin? Hindi ka ba nag-aalala na baka ine-engkanto lang kita ngayon? Saang dimension ka ba ng mundo nang galing? 2025 na oh. Nagpapaniwala ka pa rin sa mga ganyan? Galing ka ba sa panahon ni na Gloria Arroyo? Eh ikaw, tatay mo ba si Boy Abunda? Ang dami mo kasing tanong. Natawa naman si Ralph dahil sa pagsusungit ni Diesel, kaya agad niyang binawi ang sinabi ng dalaga. Hindi, biro lang. Ang ganda mo kaya para maging engkanto. Tara na, baka lumaki pa ang ulo mo. Di kaya, ikaw kaya itong mahangin. Natalo mo pa nga yung buhawi eh. Napangiti naman si Ralph dahil tama naman ang dalaga. Sa tingin niya ay basang-basa kaagad nito ang personality niya kahit kakikilala pa lang nila sa isa't isa. Tahimik lamang sina Ralph at Diesel sa biyahe at dahil sa haba nga ng traffic ay nakatulog na lamang ang dalaga. At nang magising ay nakita niyang nasa isa ng malawak na asyenda silang dalawa ng binata. Inilibot ni Diesel ang paningin at nakita niya sa labas na nag-aayos ng tent si Ralph sa ilalim ng isang punong mangga. Alam niyang isa iyong hasyenda dahil sa kalayuan ay makikita ang kulungan ng mga baka pati na rin ng mga kabayo. Kitang-kita rin sa kinaroroonan nila ang isang bahay na nasa gitna ng mga kulungan na iyon.
Oh, gising ka na pala. Sakto patapos na rin ako. Pagkatapos nito, may papakita ako sa'yo. Teka lang magmuni-muni ka lang muna riyan. Bungad ni Ralph na nakalapit na pala dahil kumuha ito ng iba pang gamit para sa tent. Malayo ba to? Parang ang layo naman nito. Makakabalik pa ba tayo kaagad mamaya? Hindi ko sigurado eh. Medyo malayo kasi dito. Ah, bawal ka bang magtagal dito? Hindi naman. Ayos lang naman sa akin kung matatagalan tayo dito. Huwag lang tayong mag-isang linggo rito o kaya lumagpas ng 4 na araw. Ang ganun ba? Hayaan mo. Mga 1 o 2 araw lang naman tayo dito. Ngumiti naman si Diesel at napahinga ng maluwag. Nasabihan niya na kasi ang kaibigang si Rach na samahan muna si Andrea sa ospital sa pagbabantay sa ina nila dahil matatagalan ang kanyang pagbabalik. Gusto pa sanang malaman ng mga ito kung pasasaan siya. Ngunit, idinahilan na lamang niya na may pupuntahan lang siyang trabaho na kaagad naman nilang pinaniwalaan. Matapos gawin ni Ralph ang kanilang tent, ay tumungo na sila ni Diesel sa sinabi niyang gusto niyang ipakita sa dalaga. Ngunit wala pa man, ay bumuhos na kaagad ang malakas na ulan, kaya't napatakbo sila ng mabilis at nakita ang isang kubo na nasa gitna ng kagubatang binabagtas nila. Dalian mo! Hala, paano na to? Paano tayo makakababa nito? Malapit pa naman ding magdilim na Sigurado ka ba na walang mababangis na hayop rito? Oo naman. Saka kung gumabi man, kumpleto naman ang gamit dito sa kubong to. Ako ang nagpatayo dito eh. Sa tuwing umaakyat ako dito at naaabutan ng dilim o gantong panahon, ay dito ako tumatakbo. Talaga? Gaano na ba katagal to? Nasa 5 taon na. Mga 23 years old ako noon. May nadiskubre ako, kaya lagi akong pumupunta rito. Ah, kaya naman pala. May tumutulo na kasi Ayun sa bandang higaan pa man din. Ay, oo nga no. Leave that to me. Boy Scout ata ito. Ang dami ko ngang badge dati eh. Matapos iyong sabihin ni Ralph, ay pinuntahan niya na ang bubong na kailangan niyang ayusin. Sa kabila namang banda, ay si Diesel ay naisipang gumawa ng apoy dahil kapwa silang nilalamig ng lalaki. Saktong nakakita siya ng papel at kahoy na may butas, kaya kinuha niya iyon at pinaikot-ikot sa butas na kahoy ang dulo ng isa pang kahoy, habang naroon naman ang papel. Hindi naman namalayan ni Diesel na tapos na pala si Ralph sa ginagawa, kaya't nakita siya nito na todo effort sa ginagawa. Ah, ayos ka pa riyan. Sigurado ka ba na kaya mo na yan? Oo naman, sabi mo Boy Scout ka 'di ba? Ako naman, Girl Scout. Ilang beses ko na kaya nagawa ito dati. Okay. Sabi mo eh. Hintayin kong umapoy yan Tapos turuan mo ako pagkatapos. Gusto ko ring matuto dyan. Yung mga kasabayan ko noon, marunong na yan. Ako na lang ang hindi, hanggang ngayon. Oo naman, wait mo lang aapoy din 'to. Kapag umusok na 'to, ibig sabihin nun, malapit na siyang umapoy. Kiniskis ng kiniskis ni Diesel ang kahoy sa papel na nasa butas ng isa pang kahoy. Ngunit, kahit anong gawin niya, ay ayaw nitong umapoy. Dumaan na ang 30 minuto ngunit wala pa rin, kaya't nakakaramdam na siya ng inis. Natatawa namang pinagmamasdan lang ni Ralph si Diesel na sa paningin niya ay napaka-cute kapag nagagalit. Nang makitang hindi na ito natutuwa, ay inilabas niya na ang hawak niyang lighter at inabot iyon sa dalaga. Napatingin naman si Diesel sa lighter na hawak ni Ralph at hindi makapaniwalang tinitigan ang binata na parabang siyang-siya siya sa nasaksihan. Meron ka naman palang lighter, bakit hindi mo sinabi? Hindi ka naman nagtatanong. Saka sabi mo, madali lang yung papuyin, di ba? Malay ko pa na matagal pala. Sorry. Saka, you look adorable while doing that. Akin na nga yan? Nakakainis to. Panira ka ng moment.
Bakit nga pala meron ka nito? Prepared? Pinagplanuhan pati ulan? Sorry na nga, hindi naman I used to smoke back then. Kaso tinigil ko din. Favorite lighter ko yan. Kaya palagi kong daladala. Talaga? Sinong nagbigay? My little sister. Ay, may kapatid ka? Pakilala mo naman ako, oh. Sa tingin ko mabait yun. Yeah, she is. Hayaan mo. Ipapakilala kita sa kanya. One of these days. Napangiti naman si Diesel at pinaapoy na ang kahoy na naroon na sa kubong iyon. Doon sila tumambay ni Ralph at tinapat ang mga kamay nilang nilalamig dahil sa lakas ng ulan na may kasamang malamig na hangin. Tulad ng inaasahan ni Ralph ay inabutan nga sila ng gabi sa kubong iyon dahil hindi talaga tumigil ang malakas na ulan. Mabuti na lamang at may dala silang mga pagkain at tubig at mahihigaan, kaya ayos lamang ito. Nang oras na para matulog, sina Diesel at Ralph ay napansin ng dalaga na malamok sa kubong iyon, kaya agad niyang kinuha ang dalang katol sa bag na nakita niyang dala pala niya kanina. Ibinigay niya muna yon kay Ralph dahil kailangan niyang maghanap ng boteng nalagyan noon. How do you use this? Bakit para siyang candy na mabaho? Tapos parang wala pang space. Pinaghihiwalay yan. Dalawang magkadikit. Tawag dyan, katol. Ginagamit yan para sa pangtaboy ng lamok. Ngayon ka lang ba nakakita niyan? Yeah, it's my first time. Double pala ito. Akala ko isa lang. Paano ba ito paghiwalayin? Para namang ang hirap. Bakit hindi mo subukan? Malay mo, kaya mo pala. Madali lang naman yan. Dahan-dahanin mo lang para hindi maputol. Promise. Napaka-satisfying kaya yan pag natanggal mo siya ng hindi napuputol. Sige, I'll try. I think it's fun. Napatingin naman si Diesel at hinayaang gawin ni Ralph ang paghihiwalay ng katol. Habang siya ay abala sa paghahanap ng boteng pwede nilang paglagyan dito. Natawa na lamang si Diesel nang maya-maya ay narinig ang inis ni Ralph. Katulad ng inaasahan ay hindi nito nakayanan ang ginagawa. Ayos binabawi ko na. It's not fun anymore. Kapag dadahan-dahanin mo, hindi matanggal. Pag gagamitan mo ng force, para naman siyang mababali. Sure ka bang dalawang magkadikit to? Oo naman. Akin na nga yan. Ako na. May bote ka ba dito? Kahit ano na lang. Ikaw na lang maghanap. Masaya namang tumayo si Ralph na animoy batang nakatakas sa utos ng ina niya. Matapos niyang mapaghiwalay ang katol, ay sakto rin namang nakahanap ng boteng paglalagyan si Ralph. Alam na alam kung saan kukuha. Nagiinom ka dito ano? Red horse talaga. Mabuti hindi ka gumugulong pag bumabalik ka na. Minsan lang naman. Saka, mataas naman ang alcohol tolerance ko. And speaking of alcohol, may dala akong alak rito. Tara, inom tayo. Sige, pero kaunti lang Nagsimula ng uminom sina Ralph at Diesel. Pumayag din naman ang dalaga na uminom dahil gusto niyang makatulog kaagad kahit isang gabi lang. Gusto ni Diesel na makalimutan ang problemang hinaharap niya kahit isang gabi lang, kaya't hindi niya namalayang napaparami na pala ang iniinom niya. Panay naman ang pigil ni Ralph sa kanya dahil hindi niya alam kung paano ito malasing. Tama na yan, Diesel. Lasing ka na Hindi ako lasing. Alam ko pa na nasa hubo nga tayo Sa may gubat. Alam mo ikaw, kasalanan mo to Kung di dahil sa'yo, wala sana tayo dito. Pero masaya naman ako kasi gumagaan ang pakiramdam ko. Yeah, okay, tama na. Dapat na tayong matulog. Hindi ka pa ba inaantok? Hindi pa Bakit ikaw? Ikaw yata yung lasing Wala ka. Mahina ka. Wala pa nga
Siguro bakla ka, no? Mataas pala yung alcohol tolerance mo, ah. Ganyan ba yun? Napasapu na lamang sa noo si Ralph dahil hindi niya kinakaya ang kakulitan ni Diesel. Ngunit hindi niya alam kung bakit siya hindi naiinis, kundi napapangiti pa siya sa ginagawa nito kumpara sa mga babaeng dumaan na sa buhay niya. Tingin ng binata ay may iba na siyang nararamdaman dito, kaya't ganoon na lamang kagaan ang kanyang kalooban sa dalaga. Habang iniisip niya yon, ay panay pa rin ang inom ni Diesel, kahit na nahihirapan na itong itapat ang baso sa bibig nito. Shot pa, Ralph! Wala ka pala eh. Siguro bakla ka, no? Ano, ha? Ayaw mo na? Lasing ka na siguro. Talo kita. Ako na ang lalaki sa ating dalawa. Isang bakla ka pa talaga. Hahalikan na kita. Hindi ako bakla, Diesel. Gusto lang kitang mabantayan. Mahirap na kapag ako ang nalasing. Ay, ayoko nga. Bakla, bakla, bakla. Ralphie, bakla. Ralphie na ang pangalan mo simula ngayon. Ah, Ralphie pala ah. Winarningan na kita na huwag mo akong tawaging bakla. Pasensyahan tayo sa gagawin ko. Nanlaki ang mga mata ni Diesel nang bigla siyang sunggaban ng halik ni Ralph. Gusto sana niya itong itulak ngunit tila ba nagugustuhan ng katawan niya ang halik na ginagawad sa kanya ng lalaki. Nang huli ay lumalim pa ang halik na pinagsasaluhan ni na Diesel at Ralph at napapikit na lamang ang dalaga habang dinadamdam ang masuyong halik na yon. Sinundan niya ang ritmo ng halik na ginagawad sa kanya ni Ralph na nang huli ay nasabayan na rin niya. Unti-unti ay bumababa na ang halik ni Ralph patungo sa leeg ni Diesel, dahilan para mariing mapapikit ang dalaga. Napapaliyad na lamang siya sa tuwing mararamdaman ang pagdampi ng malambot na labi ng lalaki sa kanyang balat. I told you, huwag mo akong tatawaging bakla. Look at us now. Ha? Ako ang nasa ibabaw mo. Tinitignan ang ekspresyon mo na ang ginagawa ko ang dahilan. Hindi ko naman alam na ganito pala ang mangyayari. Umalis ka nga dyan. Sus, baka naman sinadya mong gawin to, no? Para mangyari ito. Hindi mo na lang ako sinabihan. Gagawin ko naman. Isang utos mo lang. Isasagad ko to. Anong isasagad mo? Wag. I mean, dahan-dahan lang. Sure. Nakangiting nagpatuloy si Ralph sa ginagawa. Sakto namang nakasando si Diesel, kaya't madali niyang naibaba ang manipis na tela na nakakapit sa magkabilang balikat ng dalaga. Napakagat-labi na lamang si Diesel ng dampian nang mumunting halik ni Ralph ang kanyang balikat, na naghahatid sa kanya ng kiliti sa kanyang kalamnan. Ngunit ibinalik din ni Ralph ang telang iyon at hindi itinuloy ang ibinubulong ng kanyang katawan sa kanya. Mabilis na lang niyang hinalikan sa noo si Diesel at nauna nang humiga sa papag na naroon. Matulog ka na rin. Sa'yo na yung dala kong sapin. Dalawang dala kong kumot. Pagpasensyahan mo na lang kung matigas yung higaan natin ngayon. Ha? Oo, sige. Salamat. Ayos lang yun. Wala namang problema sa akin yung ganyang higaan. Okay. Good night, Diesel. Good night, ah. Sige, matutulog na ako, ah. Oh, bakit? May iba ka bang gustong gawin? Ha? Wala naman. Sige na, matulog na tayo. Inaantok na rin kasi ako eh. Salamat ulit sa higaan, ah. O sige, ikaw ang bahala. Okay lang naman sa akin na mag-uusap-usap muna. Pero sige, matulog na tayo. Ay nako,
Memorable sa akin ang gabing ito. Kinabukasan noon ay pumunta na ang dalawa sa talon na gustong ipakita ni Ralph kay Diesel at doon nga sila naligo. Hinintay rin nilang sumapit ang gabi dahil kita roon ang sunset at talagang napakaganda nitong pagmasdan. Matapos nilang masulit ang mga araw na naroon sila, ay bumalik na silang dalawa. Matapos mapuntahan ang ina, ay dumiretso na si Diesel sa kaibigan niyang si Jana na tanging nasasabihan ng mga pangyayari sa buhay niya. Abang na abang naman ang kaibigan niyang iyon na ang paningin sa kwento niya ay isang telenovela na kaabang-abang talaga. Sa tuwing magkukwento siya rito ay may nakahanda pa itong popcorn katulad na lang ngayon. Talaga bang kailangan may popcorn ka sa tuwing nagkukwento ako sa'yo? Paningin mo ba sa kwento ko, documentary movie? Ano ka ba? Nakikikain ka rin naman sa akin eh. Saka ituloy mo na kasi yung kwento mo. Ang dami pang ebas. Lagi mo na lang akong binibitin. So ano nga kasi nangyari? Ayun na nga, sabi ni Don Gabo, ipagpatuloy ko lang daw yung ginagawa ko. Unti-unti na raw na nagbe-behave si Ralph. Hindi yun. Ano nga kayong dalawa kasi? Yung, kamusta na? Ganon. Hindi yung tungkol sa misyon mo. Hello? Ano yun? Single ka na lang forever? Ewan ko. Hindi ko rin alam eh. Ang alam ko lang ay lagi niya akong niyayaya na lumabas. Natigilan si Jana sa pagsubo ng kanyang popcorn, saka ito binalik sa lalagyan. Tumayo ito at hinawakan ang mukha ng kaibigan at tiningnan ng maayos si Diesel. Maganda ka naman, friend. Hayaan mo na yung torpe na yun. Basta ha, huwag kang susuko. Ang motivation natin ngayon ay pera. Pera, pera, pera. So, nood tayo ng totoong movie. Mamaya maging backup ka pa ni Charo Santos kakakwento niyan. Napabuntong hininga naman si Diesel at hinayaang buksan ni Jana ang TV. Naisip pa rin ng dalaga si Ralph, ngunit inilibang na lamang niya ang sarili sa pinapanood. Dumaan ang ilang linggo na hindi na nagparamdam pa si Ralph kay Diesel, kaya't inakala ng dalaga na wala na itong interes sa kanya. Ngunit nang tumunog ang cellphone niya ay agad niya itong tiningnan at hindi alam ng dalaga kung bakit siya napangiti nang makita ang pangalan ng lalaki roon. Tulad ng sinabi nito sa text ay nagkita nga silang dalawa at sinundo siya nito. Napagdesisyonan ng dalawa na mamasyal na lamang sa parke. Sorry hindi ako nakahawak ng cellphone these last few weeks. Si Daddy kasi, ako ang pinapa-attend sa mga meetings niya, out of the country. Ah, ganun ba? Ayos lang, ano ka ba? Saka hindi naman ako magagalit kasi wala naman akong karapatan. Oh, so gusto mo ng karapatan? Pwede kitang bigyan, no? Kung gusto mo lang naman. Hmm? Pinagsasabi mo dyan? I mean, hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin o i-update ako. Hindi mo naman ako mama o kaya app sa Play Store na kailangan yun. Oo, hindi nga kita mama. Kasi baby kita. Eh, kinilig siya oh. Kinilig ka no. Huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na kung kinilig ka. Ihi ka ba para kiligin ako sa'yo? Natawa naman si Ralph, saka kinuha ang tinatagong dalang roses para kay Diesel. Nabigla naman ang dalaga nang bigla siyang bigyan ng bulaklak ng lalaki na hindi niya alam kung saang butas nito itinago. Hindi alam ni Diesel kung ano ba talaga sila ni Ralph, ngunit alam niya na wala siyang karapatang mag-demand sa lalaki dahil alam niyang masasaktan niya lang ito kapag nalaman nito ang katotohanan. Matapos lumabas, ay inihatid na ni Ralph si Diesel pauwi. Dahil eskinita ang papasok sa kanilang bahay, ay kailangan nilang maglakad pareho. Ngunit, hindi nila inaasahan na may mga sumusunod palang lalaki sa kanila. Huwag kang lilingon ah. Kanina pa kasi may sumusunod sa atin eh.
Yang mga suot mo kasi nakakatawag ng pansin. Pati yung relo mo. Sumusunod. May mga baril ba sila? O kaya patalim? Ewan ko. Pero huwag kang lilingon. Diretso lang ang lakad. Saka huwag kang manginig dyan. Masyado kang nagpapahalatang bakla ka eh. Marunong ka bang mag-self-defense? Hindi eh. Ibang labanan yung alam ko. Hindi ko naman kasi pinangarap na makipagbatayan. Uso pala yun dito sa inyo. Ano ba yan? Anong ambag mo sa mundo na ito, ha? Kalibugan lang? Hindi. Kasiyahan kaya yun. Kasiyahan. Ang ambag ko sa mundong ito. Hindi naman na nakasagot pa si Diesel dahil bigla silang hinarangan ng mga lalaking kanina pa sumusunod sa kanila. Napangiwi naman ang dalaga dahil amoy pawis pa ang mga ito at mga nakahubad ng mga pangitaas na damit. Inihanda naman ni Diesel ang sarili, ngunit laking gulat niya nang hubarin ni Ralph ang suot nitong relo at iniabot iyon sa nag-abang sa kanila. Ngunit tumawa lang ang lalaki at sinabing iba ang gusto ng mga ito, saka diretsyong lumapit sa dalaga. Nanlaban si Diesel, kaya't itinutok ng mga ito ang kutsilyo sa kanya. Ngunit, isa-isa niya lamang itong ginulpi na ikinagulat ni Ralph. Isiniklop ng dalaga ang mga daliri nito at pinatama iyon sa bandang pulso ng mga lalaki para bumaba ang kamay nito. Saka iniikot ang pulso nito para mabitawan nito ang hawak na kutsilyo at pinatama sa gilid ng kamay niya sa bandang taas ng leeg. Dahilan para mawalan ng malay ang mga lalaki. Wow, ang galing ah. Pero, hindi ba tayo makukulong nito? Humihinga pa ba ang mga yan? Tumakas na kaya tayo bago pa may makakita sa atin? Kalma ka lang. Pinatulog ko lang naman mga yan eh. Ay, akala ko ikaw ang target. Kaya't nag-aral ako ng self-defense eh. Mabuti na lang talaga. Ang ganda mo naman kasi. Ayun tuloy, habulin ka ng mga masasamang loob. Ay, salamat ha. Appreciated. Feeling ko ang ganda ko. Promise. Umuwi ka na lang kaya. Nakakainis ka. Di, joke lang yun. Pero yung maganda na part, totoo yun. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Basta talagang maganda ka. Sus! Ang hilig mo talagang bulahin ako, no? Hindi ah. Ang kaninang nakasimangot na mukha ni Diesel ay napangiti dahil sa narinig. Ngunit hindi niya iyon ipinakita kay Ralph. Matapos siya nitong maihatid, ay umuwi na rin ito at nagpasalamat naman siya nang mag-text ito sa kanya na nakarating na ito ng ligtas sa kanilang bahay. Kinabukasan ay nagising si Diesel sa ring ng cellphone niya. Pagtingin niya roon ay bumungad sa kanya ang pangalan ni Don Gabo. Kaya't naalala niyang ito pala ang araw na muling magbabayad sa kanya ang Don. Muntik nang makalimutan ni Diesel ang tungkol sa bayad dahil nasisiyahan siya sa tuwing nakakasama niya si Ralph na walang kaalam-alam sa nangyayari at totoong motibo ng dalaga. Matapos mag-ayos, ay tumungo na ang dalaga sa pagkikitaan nila ng Don at agad niya nga itong nakita. Iha, umupo ka muna. Nag-almusal ka na ba? Mag-order ka lang ng kahit ano. Libre kita ngayong araw. Alam mo, nasisiyahan ako sa'yo. Hindi ko inakalang ikaw lang pala ang makakatulong sa akin para magbago ang anak ko. Po, hindi na po. Nag-almusal na po ako sa amin. Busog pa naman ako eh. Salamat po. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Minsan lang naman ito eh. Sige na, iha. Pasasalamat ko na lamang ito sa'yo. Oh, ito nga pala yung sweldo mo ngayong linggo. Salamat po. Don Gabo, kailan po ba ako titigil sa ginagawa ko? Hindi po sa ano, nagtatanong lang naman po ako. Tungkol dyan, iha. Siguro kapag napansin ko na nagkukusa ng magbago si Ralph. Pero malapit na yon. Huwag kang mag-alala. Napangiti naman si Diesel at pumili na ng kakainin katulad ng sinabi ni Don Gabo.
Matapos kumain ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nagpresenta pa si Don Gabo na ipahatid si Diesel sa driver nito, ngunit tumanggi ang dalaga dahil may parte sa kanyang nakokonsensya na siya sa ginagawa. Totoo kasi ang karamihang pinakita niya kay Ralph at natatakot siyang mag-iba ang tingin sa kanya ng binata kapag nalaman nito ang katotohanan. Nang makarating si Diesel sa kanila, ay laking gulat niya nang makita si Ralph na nasa labas ng kaniyang apartment. May dala itong mga gulay at karne na para bang may plano ito na magluto sa kanila. Diesel, um, may dala akong ulam. Kaso kailangan pang iluto eh. Ayos lang ba kung magluto ako para sa'yo? Marunong kang magluto? Kung marunong ka, oo naman. Basta, wag mo lang sunugin yung apartment ko ha. Patay ako sa mga kapitbahay ko pag nadamay sila. Hindi ah. Marunong kaya ako. Hindi lang halata. Sinasabi ko sa'yo, mai-inlove ka sa akin pag natikman mo ang luto ko. Hmm? Talaga lang ah. Sige, tara na nga. Pasok na tayo. May stove naman dyan, kaya hindi ka mahihirapan. Meron din kaming kalan na hindi uling. Marunong ka ba doon? Naguguluhan namang sumunod si Ralph kay Diesel dahil hindi niya alam ang sinasabi nito na kalan na di uling. Ang alam lamang ng binata ay ang mga dekuryente at stove dahil yun lamang ang meron sa kanilang mansyon. Nang makapasok ay hangang-hanga si Ralph sa loob ng apartment ni na Diesel dahil napakalinis nito kahit na wala ito sa kalingkingan ng lawak ng kanilang sala. Nakita rin niya ang masayang litrato ng pamilya ng babae na sa tingin niya ay matagal nang nakuhanan dahil bata pa roon ang dalaga. 16 years old lang ako niyan. Galing ng ibang bansa si Papa. Inilabas niya kami ni na Mama dahil gusto niyang magbanding kami kaagad. Ang saya nga namin dyan eh. Oo, nakikita ko nga. Nasaan na nga ba sila? Si Papa, wala na. Sina Mama at yung kapatid ko naman, kasama ko sila dito. Kaso wala sila ngayon eh. Kasi may pinuntahan sila. Nasa lola ko sila ngayon. Oh, nasa lola ko pala. Alam ni Ralph na hindi totoo ang sinabi ni Diesel, ngunit hinayaan na lamang niya ang babae, saka ito nginitian. Tara, magluto na tayo. Baka masira pa yung karne. Saan ba yung kusina nyo? Para masimulan ko na itong iluluto ko. O sige, doon na lang natin palalambutin yung baboy sa uling. Baka kasi maubos yung gas namin eh. Ang mahal kaya nun. Natawa naman si Ralph sa narinig at tumango na lang bilang pagsang-ayon kay Diesel. Hindi inakala ni Ralph na ganoon pala kahirap magpabaga ng uling. Nasanay kasi siya na isang ikot lang niya ang pagbukas ng stove ay may apoy na kaagad. Ngunit hindi niya inaasahan na ganon pala pinagdadaanan ni Diesel sa tuwing ito ay magluluto. Tawang-tawa naman sa kanya ang dalaga dahil halos lumuha na siya dahil sa usok na dala ng pagpapabaga niya sa uling na kanina pa ayaw umapoy. Nasa ganoong kalagayan ang dalawa nang biglang dumating si Jana na may dalang cake mula sa cafe nito. Agad namang nilapitan ni Diesel ang kaibigan at nilayo ito kay Ralph para hindi marinig ng binata ang sasabihin niya sa kaibigan. Anong ginagawa mo dito? Sinong kasama ni nanay? Saka bakit hindi ka tumawag bago ka pumunta? Di sana napaghandaan kita. Wawa, ako pa talaga ang may kasalanan? Ikaw nga tong di ko makontak kanina pa eh. Saka bakit ba kailangan maghanda? May birthday ba? Kaya ba parang ang bango-bango sa kusina? Hindi ah. Uy, pag nagtanong siya tungkol kina mama, sabihin mo na sa kinalola sila. Speaking of nanay, sino ang kasama nila ni Andrea? Girl, huwag kang magagalit ha. Si Lola Matilda. Pero wag ka, girl. Bumait na siya. Hindi na siya maingay katulad ng dati. Niyakap pa nga niya si Andrea eh. Ha? Sure ka? Baka mamaya nagkukunwari lang naman yun kasi naroon ka. Tapos sasabihan na naman ng kung ano-ano si Andrea.
Di nga. Patingin nga nung niluluto ng chika babes mo. In fairness ha, pogi. Ikaw ah. Nag-aalala man si Diesel ay hindi niya magawang umalis ng bahay dahil naroon si Ralph at kailangan niya itong samahan. Hindi rin naman niya maiwan ang binata kay Jana dahil baka kung ano-ano pa ang mabanggit ng kaibigan niya rito at mabanggit pa ang sekreto niya nang wala sa oras. Matapos magluto ni Ralph ay kumain na silang dalawa kasama si Jana na animoy gutom na gutom kung sunggaban ang luto ng binata. Nang natapos na silang kumain ay nagpaalam na si Jana na uuwi na ito. Naiwan naman ang dalawa saka nagtulungan ng magligpit. Akmang aabutin ni Diesel ang baso nang magtama ang kamay nilang dalawa ni Ralph, dahilan para magkatinginan silang dalawa. Sorry, hindi ko sinasadya. Sige, ihahatid ko na itong mga plato sa lababo. Ikaw na lang dyan sa mga baso at kutsara. Diesel, wait. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Matagal ko na itong pinag-isipan eh. Kaso nahihiya lang ako magsabi. Ha? Ano ba yon? Gaano ba yan katagal? Panahon ba yan ni Kupong-Kupong? Medyo. Ito na nga, Diesel. Pwede mo ba akong samahan sa sementeryo? Pinagsasabi mo? Ano? Para bisitahin ba yung puso mong patay na patay sa akin? Hindi papasampal ko lang sa kapatid ko. Tingin ko kasi natamaan na ako sa'yo Diesel. Matagal na kitang gusto. Natigilan naman si Diesel at napatitig lamang kay Ralph sa sinabi nito at may parte sa kanya na kinikilig siya at nasasaktan para dito. Kaya palagi nito palang dala ang bigay na lighter ng kapatid nito dahil wala na pala ito sa mundo at ito na lang ang alaalang iniwan nito sa kanya. Hindi alam ni Diesel ang isasagot kay Ralph dahil hindi talaga niya alam kung ano ang dapat na lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba rito na gusto niya rin ito o sasabihin niyang nakikiramay siya. Gusto pa nga niya itong batukan dahil ginawang pambanat pa ang kalagayan ng kapatid nito sa kanya. Ayos lang naman sa akin kung di mo agad masagot yun. Ang mahalaga, alam mo na ngayon. Basta kapag sinabi mo sa akin na mahal mo rin ako, ibig sabihin nun, tayo na. Aba, ang daya mo ah. Ni hindi ka nga nanligaw tapos sasagutin ka agad kita? Kung sapakin kita kaya dyan, ha? Nanligaw kaya ako. Yung mga time na nilalabas kita. Hindi ba halata? Sorry. Nahihiya kasi ako magsabi. Pero sumama ka pa rin. Dapat yung desente. Aba, gusto mo atang multuhin ka pa ng papa ko Dapat may panliligaw muna. Before kita sagutin. Sabi ko nga. Pero kapag sinabi mo talagang mahal mo ako, ibig sabihin nun, tayo na. Hmm, ewan ko sa'yo. Oo na nga lang, ang kulit-kulit mo talaga. Tulad ng sinabi ni Ralph, ay masipag nga itong nanligaw kay Diesel araw-araw. Lagi nitong hatid sundo ang dalaga sa pinagtatrabahuan nitong cafe na pagmamay-ari ni Jana. Natatawa na lamang si Diesel sa isiping pinagsasabay niya ang dalawa niyang trabaho araw-araw. Ngunit may parte sa kanya na gusto niyang sabihin kay Ralph ang totoo. Kaso ay natatakot siyang magalit ito sa kanya at agad na maudlot ang kwentong pag-ibig nilang dalawa. Minsan ay inilalabas pa ni Ralph si Diesel para lamang mawala ang pagod nito pagkatapos ng trabaho. Tuwang-tuwa naman ang dalaga dahil nakakatakas siya sa realidad na hindi talaga ganoon kasaya ang buhay niya. Salamat ha. Kahit sandali lang, nakakalimutan ko rin ang mga problema ko. Ang laking tulong talaga na nakilala kita. Nagkaroon ng kulay at direksyon ng buhay ko. Dapat nga, ako magsabi niyan. Dati, wala talagang direksyon ng buhay ko. Pero nung nakilala kita, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Biglang gusto kong may mapatunayan. Ganun. Talaga lang
Baka naman sabi-sabi mo lang yan para sagutin kita. Hindi talaga kita sasagutin kapag binobola mo lang ako. Hindi kaya nagsasabi ako ng totoo. Kahit nga si Daddy, nagtataka na sa inaakto ko. Sige na nga lang. Mahal na rin talaga kita, Ralph. Natigilan naman ang binata at nang mapagtanto ang ibig sabihin ni Diesel, ay nagtatalon ito sa tuwa. Marahan namang hinampas pa ng dalaga ang lalaki dahil nakakakuha na sila ng atensyon ng mga taong naroon sa kanilang paligid. So, ibig sabihin, tayo na? Talagang tayong dalawa na? Oo, tayo na, Ralph. Wala nang bawian yan Talagang tayo na. Simula noon ay lagi nang naging energetic si Ralph sa tuwing papasok siya sa kumpanya. Pati ang ama nito ay napapansin na ang pagiging masayahin niya ng mga nakaraang araw pa. Hindi na rin nagsusungit pa si Ralph sa mga employee na nakakasalubong niya. Masayang-masaya pa ang lahat dahil nilibre niya ng kape ang lahat na hindi naman nakasanayan ng mga ito roon. Kaya noong una ay nagdadalawang isip pa na kumuha ang mga ito. Dahil napansin ni Don Gabo na tila masaya ang kanyang anak, ay agad niyang pinuntahan ito at tinanong. At tulad ng inaasahan niya, ay iyon ang sagot ng kanyang anak. Kami na nang nililigawan ko. Akala ko talaga wala akong pag-asa sa kanya dahil sa nakaraan ko. Pero hindi niya ako ginudge. Tinanggap niya ang buo kong pagkatao. Akala ko wala nang ganun pang mga babae. Good to know, my son. Ngayon ay panatag na ako dahil may babae ng tanggap ang anak ko. Mula ulo hanggang paa. Ang gwapo ko kaya, Dad. Kaya na in love sa akin yun. Just kidding. Nga pala, paano siya? Tanggap mo rin ba siya ng buo? Kahit ano pa ang mangyari? Oo naman, Dad. Tanggap ko siya kahit na maging tae. Uuod pa siya, no? Yaan mo. Ipapakilala ko siya sa inyo. Napangiti naman si Don Gabo at tumango, simbolong sumasang-ayon siya sa anak niya. Alam ng Don na si Diesel ang tinutukoy ng kanyang anak na talagang pinapangarap niyang makatuluyan nito nung una pa lang talaga. Nang sumunod na araw ay pumunta si Ralph kay Diesel at halos mabulunan naman sa iniinom na tubig ang dalaga dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa gustong mangyari ng binata at hindi niya alam kung dapat ba siyang pumayag sa gusto nito. Inaya lang naman kasi siya ni Ralph na ipakilala na siya sa ama nito na sa totoo lang ay talagang kilala niya na at nagpapasweldo pa sa kanya ng mga nakaraan pang buwan. Halos hindi naman magkanda-ugaga ang binata sa paghaplos sa likod ng dalaga para lamang matigil ang pag-ubo nito. Gusto mong makilala ako kaagad ng daddy mo? Sigurado ka na ba talaga sa akin? What if maling tao talaga ako? Trial card ba? Ganun. Ano ka ba? Tamang tao ka na kasi. Kaya nga gusto kitang ipakilala kay Daddy. Saka, ito yung unang beses na gusto ko mangyari ito. Kaya sigurado ako na talagang ikaw na. Paano kung hindi pala ako gusto ng daddy mo para sa'yo? Tapos bigyan pa ako ng milyon-milyon. Layuan lang kita. Ayos, kanunood mo yan ng K-drama. Pero wag mo silang tularan. Tanggapin mo yung pera. Tapos, magtanan tayong dalawa. Hinampas naman ni Diesel si Ralph dahil hindi ito nakakatulong sa kabang nararamdaman niya ngayon. Baka kasi talagang hindi siya magustuhan ni Don Gabo para sa anak nito dahil kilalang-kilala na siya nito. Bahala na. O sige na, payag na ako. Basta kapag ayaw sa akin nun, ipagtatanggol mo ako. Pag di mo talaga ako pinagtanggol, break na tayo kaagad. Don't worry. Ipagtatanggol kita, ano. Gusto mo, pakasalan pa kita sa mismong harapan niya. Muli niyang hinampas sa balikat ang nobyo dahil sa sinabi nito. Tulad ng sinabi ni Ralph ay agad na silang tumungo sa mansyon ng mga Delores ng sumunod na linggo.
Ngunit hindi tulad ng inaasahan ni Diesel, ay maganda ang salubong ni Don Gabo at animoy masayang-masaya ito sa nakikita na hindi niya maunawaan. Kilalang-kilala siya ng Don dahil kasabwat siya nito sa kanyang planong patinuin ang kanyang anak. Humalakhak pa ito sa hapag habang nakikipagkwentuhan ito sa kanila ni Ralph na para bang hindi ito nag-aabot ng bayad sa kanyang mga nakaraang araw. Ipinakita pa nito sa kanya ang picture ni Ralph na nakasuot ng pang-fairy na costume kasama ang kapatid nitong babae. Hindi ba magkamukhang magkamukha sila? He loves his sister so much na kahit anong gusto nitong ipagawa sa kanya, ay ginagawa niya. He is a loving brother. Stop that, Dad. Nakakaya na kay Diesel. Baka isipin niyang bakla talaga ako. Sinabihan na nga ako niya na bakla eh. Really? Ang galing mo palang kumilates ng tao. Hindi yan gumagante dahil takot yang gumawa ng masama sa kapwa niya. Ni self-defense ay hindi niya alam. Bigla namang naalala ni Diesel ang klase ng ganting ginawa ni Ralph sa kanya nang tawagin niya itong bakla. Ngunit agad niyang pinilig ang ulo para mawala iyon sa isipan niya. Matapos kumain, umakyat na sina Ralph at Diesel sa kwarto ng binata. Doon sila nagpahingang dalawa habang nakapatong ang ulo ng dalaga sa balikat ng lalaki na marahan namang hinahaplos ang buhok niya. Napangiti si Diesel nang maisip na ganoon silang dalawa kapag sila ay nagsama na. Ngunit, nawala ang ngiting iyon nang maalala ang sekretong itinatago niya sa lalaki. Babe, paano kung halimbawa lang nagkaroon ako ng kasalanan sa'yo, yung mabigat, pero hindi cheating. Mapapatawad mo ba ako? What do you mean? Bakit ka naman magkakaroon ng kasalanan sa akin? Halimbawa nga lang kasi yun. Sagutin mo na lang kaya. Let's say, mahal na mahal kita. Kaya malabong magalit ako sa'yo, no? Nang matagal. Kaya ko namang makinig sa paliwanag mo kung bakit mo nagawa ang bagay na yun. Talaga? Oh, I love you, babe. I love you too, babe. Pinanghawakan ni Diesel ang sinabi ni Ralph sa kanya dahil sa tingin niya ay mauunawaan nito ang rason kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. Ngunit nahuli siya dahil sa araw na sasabihin niya rito ang buong katotohanan ay nakita nito ang mga sobrang may lamang pera at ang kontrata nila ni Don Gabo. May susi na rin kasi ng apartment ni Diesel si Ralph. Kaya madali na lang itong makapasok roon. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita nito ang itinago niyang mga iniipong pera. Ibabalik na rin sana niya yon, kaya't nag-iipon siya ng nagastos na bayad sa kanyang ina. Sa tingin ni Diesel ay nakita iyon ng binata habang naglilinis dahil may hawak pa itong walis tambo nang maabutan niya. Nakakunot lamang ang noo nito habang nakatitig sa kanya. Babe, magpapaliwanag ako. Di ba sabi mo sa akin makikinig ka sa mga paliwanag ko? Sabi mo pag may nagawa akong kasalanan, hahayaan mo akong magpaliwanag na muna. Na ano? Kailangan mo ng pera? Kailan pa naging palusot ang bagay na yun? Nang kapalit ay panluloko ng kapwa. You betrayed me, Diesel. Ginamit mo ako. Ralph, hindi! Hindi sa ganon! Kinailangan ko lang kasi Ano? Ha? That's bullshit, Diesel! Lahat din ba ng pinakita mo at pinaramdam mo sa akin? Bayad ni Daddy? Ibabalik ko rin naman yan eh. Naghahanap lang ako ng tiyempo na sabihin sa'yo. Ibabalik? Kasi alam ko na. Tiyempo ba ka mo? O talagang wala kang balak sabihin sa akin? Pagkasabi noon ni Ralph, ay binitawan na nito ang hawak na walis tambo at walang lingong nilisan ang apartment ni Diesel. Naiwang mag-isa ang dalaga na hindi alam kung ano ang gagawin.
Lumipas ang ilang linggo na walang paramdam si Ralph kay Diesel na naunawaan naman ng dalaga. Sinubukan niya rin itong puntahan sa kanilang mansyon, ngunit wala ito roon at tanging si Don Gabo lamang ang naroon. Lingid sa kaalaman ni Ralph, ibinalik na nga ni Diesel ang perang natanggap niya mula kay Don Gabo dahil hindi niya iyon kayang tanggapin. Ang gusto na lang niya ngayon ay makausap si Ralph at maipaliwanag kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. Bes, tara kain tayo. Oh, kumusta naman kayo ni Ralph? Kayo baka mamaya mamalayan ko na lang na kukunin mo na akong bridesmaid mo. Wala na ata kami, Jana. Nalaman niya kasi yung dahilan kung bakit ko siya noon nilapitan. Dahil sa gulat, ay nabitawan ni Jana ang hawak na popcorn at nahulog ito sa sahig. Ha? Sinabi mo sa kanya? Anong sabi niya? Bakit naman hiwalay ka agad? Valid naman yung reason mo Hindi ko sinabi, Jana. Nalaman na lang niya. Nakita niya yung pera at kontrata namin ng tatay niya. Sasabihin ko na rin sana sa kanya. Sakto rin namang nakita niya yun. Tapos galit na galit siya. Kaya hindi na siya nakinig sa akin. Hala, hayaan mo na siya. Kailangan niya muna siguro ng space. Valid din naman yung feelings niya Talagang nasaktan mo siya. Kaya nga tama ka. Sa sumunod na araw ay pumasok si Diesel sa trabaho, katulad ng nakasanayan niya. Ngunit, kumpara sa mga nakaraang linggo, ay wala siyang gana ngayon dahil hanggang ngayon ay ginugulo pa rin siya ng kanyang isipan. Nang mapansin niyang kakaunti na lang ang customer nila, ay nagpaalam siya kay Jana na may pupuntahan siya saglit. Pumayag naman ito. Hindi rin niya kasi kayang hindi makita ang binata sa isang araw dahil nasanay na siyang naroon ito palagi sa kanyang tabi. Nang makakita ng taxi, ay agad niya yung pinara at nagpahatid sa kumpanya ni na Ralph. Saktong pagbaba niya ay nakita niyang papalabas ng gusali ang binata, kaya agad niya itong nilapitan. Ralph, teka lang! Kausapin mo naman ako Hindi ko na kinakaya yung ganito. Totoong mahal kita. Hindi yun bayad. Hindi pa nga kasama yun Dapat nga, hindi kita minahal. Kaso, ayun nga, hindi ko na napigilan, Ralph. Bungad ni Diesel kay Ralph. Diesel, hindi mo dapat sabihin dito yan. Maraming nakakarinig sa atin. We should go somewhere private. Ano naman ngayon? Gusto ko nga marinig ng lahat yun Stop it, Diesel. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. I am done playing games with you. Hindi ba sapat na nanalo ka na? Hindi. Hindi yan totoo, Ralph. Hindi ako nanalo, Ralph. Kasi parang matatalo pa yung relasyong nabuo nating dalawa Napailing naman si Ralph at iniwan si Diesel. Ayaw na niyang makarinig pa ng hindi makatotohanang salita mula sa dalaga dahil baka hanggang ngayon ay pinaglalaruan pa rin siya nito at ng kanyang ama. Nang makarating sa parking lot ay sasakay na sana ng kotse ang binata, ngunit hindi niya inaasahan na inaabangan rin pala siya ni Don Gabo. Sinanyasan lang siya ng ama na gusto nitong makipag-usap sa kanya na pinaunlakan din naman ni Ralph kahit ayaw niya sana itong makausap. Ngunit dahil ama niya ito at wala naman itong ibang ginawa kundi para sa kanyang ikabubuti ay pumayag pa rin siya. Nang makarating sila sa parte ng parking lot na walang ibang tao, ay nagsalita na si Don Gabo. Galit ka kay Diesel, hindi ba? Sa tingin ko, ay hindi mo alam ang pinagdadaanan niya. Kaya niya nagawa yon. Her mother is sick. May sakit ito sa puso at kailangang maoperahan. Kaya kailangan niyang makahanap kaagad ng pera. Really? Alin ba sa inyong sinasabi ang totoo? Nagpapatulong ba si Diesel sa'yo para makumbinsi ako na tama ang ginawa niya sa akin? Alam ko kaya kaganyan ay dahil sa dati mong nobya
na pera lang ang habol sa'yo. But Diesel is different. Ibinalik niya ang bayad ko sa kanya. Buo niya iyong binalik. Napakunot naman ang noo ni Ralph dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang ama. Dala pa nito ang mga perang iyon at talagang kompleto iyon kasama ng kontrata na nakita niya sa kwarto ng dalaga. Kung ayaw mong maniwala, may ina si Diesel na nasa ospital. Puntahan mo na. Ito yung address. She is stressed. Be kind to her, son. That was my idea. Tinulungan niya lang ako. Pagkasabi noon ni Don Gabo ay umalis na siya at iniwan ang anak na naguguluhan at naiinis sa sarili dahil inuna niya ang galit sa kanyang puso kesa ang pagmamahal niya kay Diesel. Naisip ni Ralph na kung hinayaan lang niya sana si Diesel at hindi siya agad nagalit dito, ay naoperahan na ang ina nito. Nakatulong pa sana sila ng kanyang ama sa pamilya ng babaeng minamahal niya na inisip niyang pareho lang sa dati niyang kasintahan. Matapos makapag-isip ng matagal ay napagdesisyonan ni Ralph na puntahan si Diesel sa ospital na nakasulat sa papel na binigay ng kanyang ama sa kanya. Nang makarating roon ay agad niyang hinanap ang pangalan ng pasyenteng nakasulat din sa papel. At nang makarating siya sa hallway na patungo sa kwartong iyon ay naroon si Diesel na umiiyak kasama ang kapatid nito. Nay! Nay! Lumaban ka po! Huwag mo kaming iiwan ni Andrea! Hindi po namin kaya na wala kayo, Nay! Doc, please! Iligtas niyo po si Nanay! Halos durugin naman ang puso ni Ralph nang makita kung gaanong kamugto ang mata ni Diesel nang magtama ang kanilang mga mata. Ralph, anong ginagawa mo dito? Sino nagsabi sa'yo? Teka, si Don Gabo ba? Sabi ko huwag sabihin sa'yo eh. Wala ka dapat dito. Hindi, Diesel. Hindi. Dapat kasama mo ako sa gantong sitwasyon. Dapat sinabi mo kaagad. Para kapag kailangan mo ng karamay, nariyan ako. Pero ayoko. Kilala kita, Ralph. Baka kasi bayaran mo ang bill namin sa ospital. Ayoko naman na maging pabigat sa'yo eh. I know. But that's my choice, Diesel. Hindi ka naman pabigat sa akin eh. Alam mo kung ano yung mabigat sa akin. Yung makita kang nabibigatan at umiiyak. Sasagot pa sana ang dalaga, ngunit lumabas na ang doktor na nagkasikaso sa ina ng dalaga at napahinga sila ng maluwag dahil maayos na ang kalagayan nito. Ngunit sinabi rin ng doktor na kailangan ng maoperahan ang ginang sa lalong madaling panahon. At tulad ng inaasahan ni Diesel ay nagpresenta si Ralph na siya na ang magbayad para sa operasyon ng kanyang ina. Tatanggi pa sana si Diesel ngunit sadyang mapilit ang lalaki at wala naman siyang nagawa dahil talagang kailangan din ito ng kanyang ina. Kinabukasan ay inoperahan na ang ina ni Diesel at naging matagumpay naman ang operasyon nito. Dumaan ang ilang linggo bago ito nagkaroon ng malay at laking tuwa ni na Diesel nang muling maramdaman ang mainit na yakap ni Aling Myrna. Nasiyang-siya rin nang makita ang kanyang mga anak na hindi umalis sa kanyang tabi simula nang maospital siya. Mga anak ko, akala ko hindi ko na kayo makikita. Kamusta na kayo, ha? Pasensya na kung natagalan ako na wala sa inyong tabi. Hayaan niyo, hindi na ako magkakasakit pa ulit. Ano ka ba, Nay? Ayos lang po yun. Ang mahalaga po sa amin, maayos na po ang pakiramdam niyo ngayon. Natuto na po si Andrea na magluto at maglaba ngayon. Ay talaga? Mabuti naman. Oh, teka. Sino ba itong kasama niyong lalaki rito? Nay, siya po si Ralph. Siya po yung nag-sponsor para sa operasyon ninyo. Kaibigan ko po siya. Matagal na po kaming magkakilala. Talaga?
Naku, salamat iho. Malaki pala ang utang na loob namin sa'yo. Hayaan mo, paglabas ko rito, ipagluluto kita ng masarap na ulam. O sige po, hindi na po ako makapaghintay na matikman ang luto ninyo. Tulad nga ng sinabi ni Myrna, pagkalabas niya ng ospital ay inimbitahan niya si Ralph na kumain sa kanila dahil gusto niya itong pasalamatan. Hindi naman komportable si Diesel dahil hindi pa rin siya pinapansin ni Ralph kahit na masaya itong kasama ang kanyang pamilya. Malamig pa rin ang pakikitungo sa kanya ng binata, kaya sa kanyang tingin ay galit pa rin ito. Matapos nilang maghapunan, ay nauna nang matulog sina Aling Myrna at Andrea. Habang naiwan naman sina Ralph at Diesel sa sala, na tahimik lamang. Dahil hindi na kaya pa ng dalaga ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa, ay nagsalita na siya. Hindi ko na kaya ito, Ralph. Hindi mo pa ba ako napapatawad? I'm sorry. Hindi ko naman gustong gawin talaga yun eh. Kaso kailangan. Dahil si nanay. Pero binalik mo yung pera. Bakit mo binalik kay daddy? Pinaghirapan mo yun eh. Tiniis mo yung ugali ko. Malapitan lang ako. Kahit hindi ka na komportable sa tabi ko. Nung una. Pero kinaya mo. Hindi naman ako nahirapan. Mabait ka naman sa akin noon eh. Hindi mo naman ako tinulad sa mga babae mo noon, no? Really? What if gawin ko yun ngayon? Ha? Ah, ayos lang naman sa akin yun. Kasi 'di ba, mas mabuting ibigay ko yun sa'yo, sa lalaking mahal ko. Pilyo namang ngumiti si Ralph at inilapit ang muka kay Diesel. Ngunit nanlaki ang mga mata ng binata nang ang dalaga na mismo ang nagdikit ng labi nito sa kanya. Agad namang ginawan ng ritmo ni Ralph ang halik na yon na nasundan kaagad ng babae. Hanggang sa lumalim ang halik at buhatin ni Ralph si Diesel papasok sa kwarto nito habang patuloy pa rin ang paghahalikan nilang dalawa. Nang makapasok sa kwarto ay nilapag ng binata sa kama niya ang dalaga, saka ito kinubabawan. Unti-unting bumaba ang kanyang halik kasabay ng unti-unting pagkawala ng saplot nilang dalawa. Dahilan para makaramdam ng hiya si Diesel dahil halos matunaw na siya sa titig ng binata. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Nahihiya na nga ako eh. Hindi pa man din kalakihan tong dibdib ko. Don't worry. Ako ang bahalang magpalaki riyan. Saka, ang ganda kaya ng view. Bakit ka naman mahihiya? Gustong gusto ko na nga lang titigan. Ay, tigilan na nga natin tong pag-uusap ng ganito. Baka mamaya marinig pa tayo ni nanay. Ay, nasa kabilang kwarto pa man din sila. Hindi yan. Malayo naman yun eh. Sisimulan ko ng pagmamasad siya. Huwag kang maingay ah. Sinimulan na ni Ralph ang pagromansa kay Diesel na naghatid ng kakaibang sensasyon sa buong katawan niya. Napapaliyad na lamang ang dalaga sa tuwing matatamaan ng malambot na bibig ng binata ang sensitibong parte ng kanyang katawan. Halos masugatan ang labi ni Diesel sa pagkagat niya rito sa pagpipigil ng kanyang sarili na mapaungol dahil sa hatid na sarap ng mga ginagawa sa kanya ni Ralph. Nang makarating ito sa gitnang bahagi ng kanyang hita, ay napasabunot na lang siya ng sariling buhok dahil sa kiliting hatid ng makasalanang bibig at dila ng lalaki na naglalaro doon. Nang magsawa na ang lalaki, ay umakyat ito at tinapat ang sarili sa pintuan ng kanyang kuweba. Napalunok naman si Diesel dahil hindi niya alam kung magkakasya ba roon ang ari ni Ralph sa laki nito. Kakasya ba yan? Hindi ba ako mawawasak dyan? Um, May kilala naman akong doktor na expert sa ganito. Hindi mo na kailangan mag-worry. Eh kung batukan kaya kita, di kailangan, ako lang naman lalagnatin at hindi makakapaglakad kapag nagkataon.
Nananakot ka ate eh. Sabi ko nga, kasya yan. Papagkasyahin natin kaya huwag ka nang mag-alala. Stretchable naman yung Dahan-dahanin mo lang ah. Talagang masisipa kita. Umayos ka. aayusin ko. Shh! Huwag kang maingay. Baka magising pa si na tita at mabitin tayo. Tumango naman si Diesel at hinayaan si Ralph sa gusto nitong gawin sa kanya. Pagkalipas ng gabing iyon ay tila nawasak ang pagkatao ni Diesel dahil sa pagkalalaki ng nobyo. Ngunit agad din iyong napalitan ng kakaibang sarap na hindi inakala ng dalaga na malalasap niya. Nang gabing iyon ay nagkapatawaran na silang dalawa. Naging maayos na rin muli ang samahan ni Don Gabo at ng binata. Kaya't napagdesisyonan ni na Diesel at Ralph na magpakasal na. Tuwang-tuwa naman si Jana nang malaman iyon dahil pangarap nito na maging bridesmaid. Kinuha rin naman siya ni Diesel at dahil mabilis rin ang oras, ay agad na dumating ang araw ng kasal nilang dalawa ni Ralph. Sigurado ka ba, Jana? Wala ba talagang mali sa suot ko, sa makeup ko, sa sandals ko? O kaya baka manda pa ako habang naglalakad. Mabitawan ko yung singsing. Mabulol pa ako. Hmm? Ano ka ba, Bes? Kalmahin mo lang. Hindi yan mangyayari. Basta mag-focus ka lang doon sa harapan. Huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Ayan na talagang magsisimula na. Sure na ba ito? Hindi kaya tumakbo na si Ralph? Oh, MMG, kinakabahan ako, Jana. Kanina ka pa, ang daldal mo, girl. Nakakarindi kaya. Pag ako na-stress, talagang pababayaan kita mamaya. Mm, speaking of, gwapo ba yung partner ko mamaya, ha? Oo naman. Malay mo kayo talaga ang magkatuluyan ng kinuha namin. Sasagot na sana si Jana ngunit nagsalita na ang nag-aasikaso ng kasal na magsisimula na ang kasal. Tulad ng nakasanayan ay huling naglakad patungong altar si Diesel at ramdam na ramdam kaagad niya ang kaba sa kanyang dibdib. Nang makarating sa unahan ay bumungad sa kanya si Ralph na nagpapahid na ng luha nito. Nahawa naman si Diesel na dinaan na lang sa tawa ang pagtatago ng kanyang luha na nakatago sa kanyang suot na belo. Ano ka ba? Parang ewan naman to. Ayoko pa man ding umiyak. Mabubura yung makeup ko. Hindi ko mapigilan eh. Naalala ko lang kasi kung paano tayo nagkakilala. Kung hindi dahil kay Daddy, ay hindi kita kasama ngayon. Talaga? Thankful kang nakilala mo ako? Oo naman, babe. Mahal na mahal kaya kita. I love you, my love. I love you too, my love. Tara na. Hinihintay na tayo ng pari at baka layasan tayo. Tara na. Sabi agad tayo ng I do. Para honeymoon ka agad. Masuyo namang hinampas ni Diesel si Ralph. Tumawa lang naman ito at inalalayan na ang dalaga patungong altar. Matapos ang kasal ay pumunta ng reception sina Diesel at Ralph.